Sa mga nakaraang araw, maraming mga nag-react nung sinabi na weak ang mga kabataan ngayon. Maraming mga pumalakpak, maraming mga sumang-ayon, at maraming nagsasabing, totoo yan. At alam mo, hindi naman talaga ako nagulat. Pero habang binabasa ko yung mga komento, may isang bagay akong napansin. Hindi galit ang naririnig ko, kundi takot. Takot para sa kinabukasan, takot para sa kakayahan ng bata, takot na baka hindi sila handa sa mundong mas mahirap kesa sa noon. Kaya ngayon guys, hindi muna tayo makikipagdebate. Hindi muna natin sasabihin tama o mali. Ang gusto ko lang pag-usapan ay ito. Ano ba talaga ang nararamdaman natin sa likod ng salitang weak o kahinaan? Kapag sinabing weak o napakamahina ng mga kabataan sa panahon ngayon, marami, halos lahat pumapalakpak. Baka hindi naman talaga tayo galit sa mga kabataan, baka natatakot lang tayo para sa kanila. Now, ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung 5 dahilan? Bakit maraming mga pumapalakpak o kaya sumasang-ayon kapag sinabi nating napakamahina or weak ang mga kabataan sa panahon ngayon? Una, takot sila na ang mga kabataan ay hindi handa sa totoong buhay. Kapag sinabing napaka-weak ng mga kabataan, madalas ang ibig sabihin nito ay hindi sila handa sa hirap ng buhay. Isipin mo ito, kapag nakikita mo ang bata ay tumatanggap ng rejection, mabilis na masaktan ng mga criticism, sumusuko agad kapag nahihirapan, nagiging defensive kapag napagsasabihan. Natural lang na magtanong ka, kaya niya ba talaga ang totoong mundo? At of course, tayo bilang magulang o nakakatanda, ang takot mo ay hindi lang simpleng opinyon. Ito ay tinatawag na preparedness anxiety. Ito ay yung takot na baka hindi niya kayanin yung failure, baka hindi niya kayanin ang pressure, na baka hindi niya kayanin na ang reality na hindi palaging fair ang buhay. Hindi ito galit, kung hindi ito ay pag-aalala sa kinabukasan ng bata. At ang pag-aalala na yan ay totoo at valid. Pangalawa, takot na nawawala ang resilience. Alam naman natin, aminin na natin, maraming mga adults tulad ko na lumaki sa kultura ng pagtitiis. Noong panahon natin noon, bawal tayong sumagot, bawal umiyak ng matagal, bawal magreklamo. At aminin din natin, marami sa mga matatanda ngayon, dahil sa ganong estilo, ay natuto rin naman silang maging matatag. Natututong mag-adjust, natututo ang mga matatanda ngayon na magtiis. At marami ang mga natututong magsumikap kahit na walang emotional support. Kaya kapag nakikita ng mga matatanda ngayon na ang daling sumuko, madaling ma-offend, madaling mag-react, naiisip agad ng mga matatandang katulad ko, nawawala na ang tatag. Pero guys, kapag hinimay natin ng mas malaliman, ang hinahanap ninyo ay hindi perpekto, hindi rin robot. Ang hinahanap natin na mga adults ay resilience. Gusto kasi natin na mga adults o mga magulang na ang mga anak natin ay maging matatag. Ayaw natin silang lumaki at tumandang mahina. At guys magkaiba yon. At ang mahalagang dapat makita at maintindihan natin ay ang distinction ng dalawang ito. Ito yung resilience versus katatagan. Pangatlo, takot na nawawala ang respeto at ang otoridad ng mga magulang. Alam natin na ito yung isa sa pinakasensitibong bahagi. Kapag ang bata ay sumasagot, hindi agad sumusunod, hindi takot sa parusa, hindi natitinag sa boses, ano ang mga nararamdaman ng mga matatanda? Ay, hindi na kami nire-respeto. At kapag pakiramdam mo na nawawala na ang iyong authority, isa na itong threat. At dito pumapasok ang control anxiety. Kapag ang sistema kasi na kinalakyan mo, sumunod ka dahil ako ang iyong magulang. At sa panahon ngayon, ang bata ay nakikipag-usap, nagtatanong at minsan pa ay sumasagot. Pakiramdam mo bilang magulang, nababawasan yung iyong power o kapangyarihan. At kapag threatened na ang iyong authority, madaling sabihin, mahina na ang mga kabataan. Pero baka ang totoo, nagbabago lang ang lifestyle ng iyong authority at hindi pa natin ganap na naiintindihan yon. Pang-apat, takot sa mabilis na pagbabago ng mundo. Ito yung reality na hindi natin pwedeng ma-ignore. Ibang-iba na ang klase ng mundo ngayon. Social media, artificial intelligence, comparison culture, online bullying, validation economy. Noong panahon kasi natin noon, mga batang 90s, ang comparison lang kasi ay ang kapitbahay natin. Ngayon, pwede kang maging viral sa isang pagkakamali mo lang. Noong panahon ng mga matatanda ngayon, ang pressure ay napakalimitado. At kung ikukumpara mo ngayon
24/7 ang exposure. Ang mga adults ay lumaki sa isang environment. Ang mga bata rin naman ay lumaki sa ibang environment. At kapag hindi mo fully na naiintindihan ang bagong mundo, mas nakakatakot ito. At kapag may hindi ka kontrolado, mas madaling sabihin ngayon na mahina sila. Kasi mas madaling i-label kaysa yung intindihin ang complexity ng pagbabago. Panglima, takot na baka may mali sa pagpapalaki. Alam niyo, ito yung pinakatahimik na takot. Hindi ito madalas na sinasabi, pero nararamdaman. Baka may mali sa pagpapalaki natin. Baka may kulang. Baka hindi sapat ang naituro ko. At minsan, mas madaling sabihin, mahina ang kabataan. Kaysa sabihin na may hindi tayo naituro. Label protects ego and reflection challenges it. At ang reflection, mahirap. Pero doon nagsisimula ang growth. Ngayon, malinaw, hindi natin minamaliit ang pag-aalala ng mga magulang. Natural lang na matakot tayo para sa ating mga anak. Natural lang na magtanong kung kaya ba nila ang totoong mundo. Pero, baka bago natin tawaging weak o mahina ang kabataan, kailangan muna nating tanungin, ano ba ang takot na nararamdaman natin? Takot ba na hindi sila handa? Takot ba na nawawala ang tatag? O takot ba na nawawala ang authority natin? Takot ba sa bilis ng mundo? O takot ba na may kulang sa ating pagpapalaki? Kasi minsan ang salitang weak, hindi talaga ito tungkol sa kanila, kundi tungkol ito sa pangamba natin sa kanila. At kung takot ang ugat, hindi label ang solusyon. Mas malalim na pag-uusap ang kailangan. At dun siguro magsisimula ang malalim na usapan. Kung may natutunan ka sa video natin ngayon, I would like to invite you to subscribe to our YouTube channel para mas may marami tayong mapag-uusapan at matutunan.